para maapis ko yung kalooban ng kapatid, sabi ko sa kanya, tandaan mo kapatid, ang Diyos hindi siya malupit. Ang Diyos, kilala niya tayo. Alam niya na tayo'y alabok. So, tandaan mo lagi yung nakasulat sa Hebreo 6:10. Ang nakasulat sa Hebreo 6:10, sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Ang Diyos po hindi po liko. Ang sabi nga po ng kapatid na Eli, isang act of kindness na ginawa mo mula sa puso, it will merit your salvation. Tandang-tanda ko po yun. Isang act of kindness na ginawa mo mula sa puso, it will merit your salvation. Kaya nga po, sabi ng kapatid na Eli, naalala ko yung linya doon sa Sound of Music, that somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. Kaya, lahat po tayo, wag po nating hahatulan ang sarili natin. Ang Diyos po na ipinakilala ng Panginoong Jesucristo nang siya'y magkatawang tao, hindi po Diyos na malupit. Hindi po Diyos na i-block mo yan, i-block mo to. Hindi. Ang Diyos na ipinakilala ng Panginoong Jesucristo, maawain. Ang sabi niya, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Agawin sa apoy. Kaya yun po mga kapatid, at magkaroon po tayo sana ng kapayapaan sa ating mga puso. Pabayaan po natin yung mga naninira na kesyo ganito, kesyo ganyan. Ang Diyos po ang may-ari ng langit. Tandaan po natin yan, ang Diyos ang may-ari ng langit. Walang makapupunta sa langit na palahatol. Kasi hindi po pwedeng magkaroon ng argumento sa langit. Ang mga mapupunta po sa langit, ano po yan? Mga mapagpayapa. Ang mga mapupunta po sa langit, mga mapagpakumbaba. Meron po kasing fake humility. Fake humility, yung paganyan-ganyan, yung parang santo. Fake humility po yun. Nakikita ng Diyos lahat, pati yung lihim na nasa puso natin. Nakikita po niya yan. Kaya nagmamanifest Biro mo, ikaw lang ba wag mo akong mumurahin. Put mo. Sabing ganyan. Hay, yun lang po. Wala naman, di ko naman minura. Kahit nung nasa Katoliko po ako, hindi po ako palamurang tao. Lalo na nung narinig ko si Brother Eli, lalo na po akong di naging palamura. Kaya, yun lamang po ang masasabi ko ngayon kasi wala naman po siyang may sa akin. Sabi niya, pinagamot niya yung nanay ko nung nagkasakit, pinagamot niya yung tatay ko nung nagkasakit, pinalibing niya yung mga magulang ko nung sila'y namatay. Tinanong ko yung ate ko. Sabi ng ate ko, ako yung gumastos nun. Anong sinasabi nung Daniel Rason na yan? Yung pong ate ko, hindi naman po member yun. At saka, alam po nila na deboto ako sa relihiyon na sinampalatayanan ko. Ang sabi nga nung tiyahin ko kanina, alam naman ng Diyos na mas malinis yung puso mo. Anak, sabi nung tiyahin ko. Chat po yun, nagchat-chat kami. Naiyak ako kaninang sinabi ng tiyahin ko yun. Kasi sa totoo lang, ang hirap pala ng kalagayan ng walang magulang. Kaya, ngayon mas na-appreciate ko yung sinasabi ng Biblia na pinapaibig ng Diyos yung mga ulila, tsaka yung mga babaeng bao. Dahil mahirap pala yung kalagayan ng mga walang magulang. Kaya yun po mga kapatid, ako nagpapasalamat ako sa Diyos. Maraming nagre-reach out na mga kapatid sa akin.
Sabi nila, brother,